This is Ate Mitzi at ngayon mag-worship tayo with San Vicente Kids. Makikinig ng word with Ate Thea at mag-memory verse with Yumi and Nisha. Okay, let's go! Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave,
Hello kids of Crayons, People of Grace Fellowship. Ako si Ate Thea and ako ang mag-share ng word ngayon. So far, ang pinag-uusapan natin is yung life ni Jesus. No? Yung nabuhay siya dito kasama natin. And this past few weeks, pinag-usapan natin yung path ni Jesus papunta sa cross. And today is Resurrection Sunday. Pero dito sa Kids Church, nasa way papunta pa lang pa rin tayo sa cross. So, napag-usapan na natin yung Last Supper. Tapos, after nun, yung nagsalita si Jesus sa kanila ng paalala about heaven. And then, last week, with Ate Jojo is napakaganda ng message about Jesus praying in the Garden of Gethsemane with His disciples. Tapos, sinamahan siya ng disciples niya, tapos nakatulog. And actually, during the Last Supper, merong mga argument sila na sinabi ni Jesus, merong gagawa, merong magbibetray sa inyo sa akin. Tapos sabi nila, none of us, walang gustong umamin. Walang sabi, no, I don't think I can do such a thing. No, I don't think so, sabi nila. Inisip ko, hindi ko kayang gawin ang napakasamang bagay na yan. Tapos, meron din isang disciple ni Jesus na pinagkatiwalaan niya, shinare niya yung buong buhay niya, pati nga yung tinapay na yun, nung gabi na yun. At umalis siya. Meron kasi siyang gagawin. Okay? So, merong dalawang disciple na halatang halata na fail nila si Jesus. At yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Or ngayong araw na to. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for this morning. Tulungan mo po kami na siya sa atin, tignan mabuti ang aming puso. Hindi, Lord, na maging mabilis kami magsabi na hindi namin gagawin ang anumang maling bagay sa iyo. Pero ihanda namin ang puso namin na laging bumalik sa iyo. At pag-isipan nga kung may kakayanan kaming talikuran ka. And tulungan mo po kami, Lord, kung ano yung sinasabi mo ngayon, kausapin mo kami. In Jesus' name, Amen. This is the night before Jesus goes to the cross, bago siya pumunta sa cross. Balikan lang natin ng onte So, nagpunta si Jesus sa garden kasama ng mga disciples niya. Tapos, syempre, sino pang kakausapin mo? Pagka hirap na hirap ka, kundi yung pinakamalapit. At ang pinakamalapit kay Jesus ay si God the Father. So, syempre, gusto niyang ibuhos lahat. At yun nga, sabi ni Ate Jojo, di ba, umiyak si Jesus hanggang sa point na tumulo yung dugo niya. At kasama niya yung mga pinakamalalapit niya. Ayan, no? Yung pawis niya, merong dugo. Pinakamalalapit niyang kaibigan. Pero sobrang sinabi sa kanila ni Jesus, mag-pray kayo para hindi kayo matukso. Pero nakatulog sila. At pagkatapos niyan, dahil nga nakatulog sila at hindi sila nakapanalangin, hindi sila armado. At nung dumating yung tukso, ginising niya sila at pag alis nila, dumating mga sundalo, aarestuhin nila si Jesus. At sino pang sasalubong kay Jesus? Kundi ang kanyang disciple na si Judas. At hinalikan siya ni Judas. At kasi sinabi ni Judas na kung sino ang hahalikan ko, yun ang aarestuhin nyo. Ayun si Jesus. Kasi wala pa namang social media nun. Hindi nila alam anong itsura ni Jesus. Alam ni Judas yung lugar na yun kasi maraming beses na silang pumunta doon kasama ni Jesus. So, tinanong sila ni Jesus, sino bang gusto nyo? Alam naman niya kasi ano nang mangyayari. Sabi nila, si Jesus of Nazareth. Tapos, sabi ni Jesus, ako yun. At nung sinabi ni Jesus yun, napatras sila, nalaglag, napaupo sa ground. Tinanong uli sila ni Jesus, sinong gusto nyo? Sabi nila, si Jesus of Nazareth. O Jesus Nazareno. Sabi ni Jesus, ako nga yun. At alam nyo na ako ang hinahanap nyo, palayain nyo na itong mga kasama ko.
And so, nangyari daw yon para masabi ni Jesus na magkatotoo na sinabi ni Jesus na wala akong nawala or walang namatay sa lahat ng mga pinagkatiwala mo sa akin. So, kung makikita nyo, dito sa likod ng picture, ayan, merong si Simon Peter, yan. Meron siyang hawak na sword. Kasi sabi ni Jesus, maghanda kayo ng sword eh. So, akala niya siguro, yun yung time na yun. So, nilabas niya yung sword niya at pinutol niya yung tenga ng isang sundalo. Or yung servant ng high priest. Ang pangalan niya ay si Malchus, according dito sa John chapter 18. So, dito ako nanggagaling at John chapter 18, verses 1 to 27. Sabi ni Jesus kay Peter, itabi mo yung espada mo, yung sword mo. Kahit na nung gabi na yon, sinabi niya, Lord, pwede bang wag kong inumin? Pero sabi niya, not my will but yours be done. Kaya sabi niya kay Peter, tabi mo yan, Peter. Dapat ba hindi ko inumin yung tasa na binigay sa akin ng Ama na inumin, yung cup of suffering na pupunta ako sa cross para sa mga tao? So, galing sa ibang gospel, one of the 4 gospels, pinagaling ni Jesus yung tenga nung servant ng high priest na yon. And so, inaresto na nilang mga sundalo si Jesus kasama ng mga Jewish officials. Tinali nila siya at dinala muna siya kay Annas, yung father-in-law ni Caiaphas. Si Caiaphas, siya yung high priest nung taon na yon. At siya rin yung nagsabi sa mga tao na it would be good if one man died for all the people. Diba? All this time, nagsasacrifice sila ng mga animals. Pero si Caiaphas as high priest, as the one who had access to the most holy place in the presence of God, sa taon na yun, isang beses, sabi niya, it would be good for one man to die for all the people. So, pinaprophesy na niya kung ano yung gagawin ni Jesus. Ngayon, si Simon Peter at saka yung isa pang disciple ay sumunod kay Jesus nung naaresto siya. Tapos, tatanungin na siya ng mga tanong, guilty ka ba? Ang ginawa mong kasalanan. At tapos, yung isang disciple na kasama ni Peter ay kilala nung high priest. Kaya, pumasok siya sa loob ng courtyard. Pero si Peter, hindi siya kilala nung high priest, kaya pinastay lang siya dun sa labas. Tapos yung disciple na kilala nung high priest, lumabas uli siya, tapos kinausap niya yung babae, tapos kukunin niya na si Peter, isasama niya na si Peter. Tapos, yung babae na kinausap niya, sabi niya tungkol kay Peter, hindi ba ikaw yung kasama ni Jesus na disciple? Sabi niya, hindi ko kasama yun. Natakot siguro siya. Siyempre, naka-aresto si Jesus, baka madamay siya. So, sinabi niya, hindi ako yun. Tapos, may nagtanong uli sa kanya habang nagpapainit sila. Kasi malamig eh. So, lumapit sila sa apoy. Habang nandun sa loob ng courtyard si Jesus, tapos tinatanong na siya nung high priest tungkol sa mga disciples niya at sa pagtuturo niya. Sabi ni Jesus, buong bukas na bukas akong nagsasalita sa mundo. Wala akong tinatago. Lagi akong nagtuturo sa mga synagogue or sa temple kung saan nagpupunta yung mga Hudyo at nagsasama-sama, nagtitipon. Wala akong sinabi na patago. Bakit niyo ako tatanungin? Sabi ni Jesus, tanungin niyo yung mga nakinig sa akin. Sigurado, alam nila lahat ng sinabi ko. Nung sinabi ni Jesus yun, yung isa sa mga officials doon, sinampal si Jesus sa face. Sinaktan siya. Tapos, sabi niya, ganyan ka ba? Sasagot sa high priest? Sabi ni Jesus, kung meron akong maling sinabi, sabihin niyo sa akin. Pero kung totoo yung sinasabi ko, bakit mo ko sasaktan? So, ngayon, pinadala na siya ni Annas, yung father-in-law ng high priest kay Caiaphas, the high priest. At habang nagpapainit si Peter, tinanong siya. Sabi sa kanya, hindi ba ikaw disciple ni Jesus? Tama ba? Sabi niya, hindi. Tapos, merong isang kamag-anak nung pinutulan niya ng tenga. Sabi niya, hindi ba nakita kita dun sa Olive Grove? Kasama ni Jesus?
at hindi umamin si Peter. At moment na yon, tumilaok ang manok at naalala niya yung sinabi ni Jesus, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." 3 beses, kaharap niya yung servant girl, tinanong siya ng sundalo at nung kamag-anak nung pinutulan niya ng tenga na servant ng high priest. At ang unang nag-betray sa kanya, si Judas, at napuno ng sorrow si Peter. Sinong nagsabi sa mga sundalo kung nasaan si Jesus? Si Judas. Ano ginawa ni Peter sa sword niya? Pinutol niya yung tenga ng servant na yung high priest. Ano naman sinabi ni Peter nung tinanong siya ng mga tao kung disciple ba siya ni Jesus? Hindi, ayaw niyang umamin. Bakit mo sa tingin na hindi siya umamin? Baka natakot siya. Bakit sa tingin mo, Nehemiah, hindi sinubukan ni Jesus na pumiglas, "Tara, takas tayo, alis tayo dito. Wala akong ginawang kasalanan." Hindi siya tumakas sa mga soldiers. Bakit sa tingin mo? Diba yung sinabi niya kay Peter, sabi niya, "Shall I not drink the cup my Father has given me?" So, ibig sabihin, alam niya, ito na yung oras, ito na yung panahon, yung araw na yun, yan, madaling araw na, tumilaok na yung manok eh. Alam na natin, mag-uumaga na. Sabi niya, alam niya na, ito na yung oras, kaya nga siya umiyak ng gabi na yun. Naiinom niya na yung cup of suffering na binibigay sa kanya ni God the Father dahil pupunta na siya sa cross para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. No? Tatanggapin niya yung parusa na dapat para kay Niam, para sa akin, para sa iyo. And yet, sa tingin mo ba, dito natin makikita na sinner talaga si Peter, no? Kahit disciple siya ni Jesus, ay makasalanan din siya, may tendency din siya na matakot. At kailangan din niya yung grace and mercy ni Jesus Christ. At maalala natin, kahit si Peter, kahit tayo, no, iisip natin, ay, kayang-kaya ko yan. Pero sabi niya dito sa Romans 5:8, tinutuloy ni Jesus yung gagawin niya. Bakit? Pinapakita niya yung pag-ibig niya. Ano sabi niya sa Romans 5:8, Sab? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still yet sinners, Christ died for us. Romans 5:8. So, makasalanan pa tayo, kagaya ni Peter, pero pupunta pa rin si Jesus dun sa cross. And malalaman natin, ano ba yung mga words ni Jesus habang nasa cross niya? Sabi niya, "Magaganti ako sa inyo." O sabi niya, "Sige Lord, patawarin mo sila, Panginoon, Father, dahil di nila alam ang ginagawa nila." Anong ginawa niya pagbalik ni Peter? Sabi niya, "Wag babalik sa akin." Hindi. Doon sa pagiging makasalanan ni Peter, ni Judas, 'di ba? Kung willing lang siyang mag-repent, handa siyang tanggapin sa kanila kasi lahat tayo, makasalanan pa lang tayo. Hindi inantay ni Jesus na maging tama ang buhay natin. Namatay na siya para sa atin. Pray tayo. Lord Jesus, salamat po sa pagmamahal mo sa akin na ako ay makasalanan. Nagkakamali ako. Minsan tinatalikuran kita. Nahihiya ako sa pangalan mo dahil natatakot ako para sa sarili ko kagaya ni Peter. Or nagiging sakim ako kagaya ni Judas. Patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako na matandaan yung awa mo at habag mo at pagmamahal mo para sa akin. At yun ang magbibigay sa akin ng lakas na sumunod sa iyo habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you. Memorize the memory verse para maalala mo yung love ni Jesus para sa iyo and the craft. Hello, Kids Crayons! It's time for our memory verse.
Our memory verse is from Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. One more time. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. For the last time. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Tapos na ang ating lesson ngayon. Thank you for joining us today. We hope nag-enjoy kayo sa pag-worship sa Lord, pakikinig sa Word, at sa pag-memory verse. See you again next week. Bye!